ay nakita naman actually itong mga ebidensya ay public knowledge na kasi halos napanood naman natin lahat, napanood na ng publiko, no, yung press conference ni Vice President Sara, yung kanyang mga sinabi doon, yung kanyang direktang pagbabanta, no, na lahat tayo nagulat. O siguro baka hindi nagulat yung iba kasi kumbaga parang nasanayan na nila yung mga Duterte na ganung magsalita, no? Na kumbaga yung kamay na bakal, yung para sa kanila ang dali lamang pumatay o di kaya magbanta ng pagpatay. Katulad din yan ng red tagging no? Napakadali nilang magsabi o mag-red tag, no? Pero alam naman natin na hindi lang ito salita hindi lang ito sabi-sabi, no, na red tagging. Ang nagiging resulta nito, talaga may namamatay, no? May nakukulong, may namamatay. So, hindi natin dapat gawing magaan ang mga salitang ito. At ito actually ito yung depensa, no? Ito yung defense nung mga abogado ni Vice President Duterte na ang sinasabi nila ano lang daw ito, hindi naman ito seryoso, parang freedom of speech and expression. Pero kung titingnan natin, for the first time sa history natin, ngayon lamang, no, merong isang vice president na nagbanta sa presidente mismo, no, napapatayin siya. So it is really very serious. At hindi dapat makalampas, kaya nga isinama siya sa impeachable offense. Ngayon, yung una pa lang, ang gusto nila i-play yung 2 hours, 'di ba? Ang gusto nila full yung full video na 2 hours ang i-play. Di talagang magiging napakahaba niyan. Samantalang alam na natin yan, napakinggan na natin lahat yan. At pwede na lamang kumuha ng ilang mga bahagi doon para maging direkta yung ebidensya batay sa direktang sinabi, no, ni Vice President Duterte at that time. Ngayon, I think syempre mahirap naman yung mangyari. Ganun din sa simula pa lang, ayaw nila na di ba, na maging witness itong taga-NBI, di ba? Nag-object din sila diyan. Although hindi yun pinayagan ng presiding officer ni Judge Senator Chis Escudero. Kaya't ayun, mukhang ganon. Parang tingin ko ito ang magiging ito ang magiging pacing, ito ang magiging kondukta ng depensa na mag-object para patagalin yung hearing at para hindi rin lumabas, no, yung mga ebidensya. Isa itong pagtatakip doon sa paglitaw ng ebidensya. Okay po. So, bali ito Ma'am Liza, kanina before na i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na hindi po siya na hindi naman siya talaga tutuloy po na dumalo sa kanyang impeachment trial. Doon ba Ma'am, hindi na or bago niya po i-anunsyo kanina, hindi na rin ba kayo nag-expect Ma'am na talagang haharap po siya? Kasi nung simula pa lang, ganyan na yung kanyang attitude di ba? Yung sinasabi niya, hindi niya nire-recognize, parang politically pinapatay na siya, yung mga ganito yung kanyang mga salita, no? Kaya hindi niya rin nakikita yung impeachment court bilang isang tamang proseso, no? So, kita mo na talagang binabaliwala niya itong constitutional process na ito. Ngayon, di syempre, titingnan pa rin natin, bagamat sabi ng kanyang mga lawyer, hindi naman daw sarado na hindi talaga rin siya mag-appear. Depende rin sa kauli-ulihan, depende pa rin ang mangyayari doon sa takbo ng trial. Kaya hindi rin natin alam sa totoo lang kung kung ate siya o hindi. Pero ngayon pa lang parang kita mo na yung yabang Parang siya na yung pinakamagaling sa lahat doon sa mga judges,
parang gusto niyang sabihin na siya na ang pinakamagaling dito sa Pilipinas, na she is above the law. Ganun ang mensahe na ipinapaabot niya doon sa kanyang attitude. Okay. Ito naman po, Ma'am Liza, no, we're only on the second day pa lang naman po ng impeachment trial. Pero how will you assess po naman itong kung paano po hinahandle ng presiding officer po or Senate presiding officer po ng impeachment court na si Senator Cheese Escudero, ma'am? Si Senator Cheese, dahil nga lawyer siya, palagay ko, kabisado niya itong mga legal aspects ng isang trial, no? Yung rules of procedure, yung batas, kabisado niya yan. At naging, matagal-tagal naman na rin siyang mambabatas, no? Bukod pa sa siya isang abogado. So, yung competence niya pagdating sa knowledge ng batas at saka yung rules of procedure, I think he has the capability, no, to preside. Ang isang significant ay yung sinabi niya kahapon kaugnay nung ano ba yung threshold, di ba? Yung 16, ma'am. Para ma-convict si Vice President Duterte. At ang sinabi niya, as far as he is concerned, sabi niya 16. Ito nga yung debatable, di ba? Pero ang pinosisyon na niya, 16 ang dapat para ma-convict, no? Pero kung sino ang may ibang opinion o may ibang posisyon, ay pwedeng dumulog sa Korte Suprema, no? So, isa yung para I think that is still a gray area, no? Kaugnay nung proseso na ito. Kasi posibleng mayroon talagang umakyat sa Korte Suprema kaugnay niyan.